Ingay mong tapad na malipayon ko nga nisimba ka. Malipayon ko nga nisimba ka. Kuwan sa ta, manglingkod sa ta kaliyot. Tugote ko ninyo pagbasa sa nanasa ko gamay nga kuwan sa bagko pa ko nga Kristohanon. Na kay mga tao nga mamashiran o mga istorya ka regarding sa kalawasan. And then mao na nga kita Kristohanon, we are musulti ta nga luwas ta tungod ni Kristo. Mo na itong mga madungad, masugatan, labi pa sa mga wala pa jud na kaila sa Ginoo mayong isla ha, luwas ka. Ngano gado ginuora jud makahusgang ginuora jud makibalaw nga maluwas ta. So even ana kung bago pagkakastuhanon murag mosumbalik nimo nga question sa bitaw no nga mo na karon sa nakasabot ko sa akong pagkastuhanon nga once mo na nga taw nga wahilasan nimo gud kay ingong ka nga luwas ka, so a question mark balik si mga gulingon nga kapungutan na sa kamis mong gulingon, luwas ba jud ko? But tuguti ko pagbasa sa Hebrew 10:11-14. Tuguti ko niyo pagdungag basa. Adlaw-adlaw ang matagpari mga Hudiyo nagbuhat sa iyang reliyosong tulumanon og magsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining sakripisyowa dili gayud makawagtang sa mga sala, apan si Kristo naghalag og usa ka sakripisyo alang sa sala. Kining sakripisyo epektibo hangtod nagayud sa kangturan unya nga milingkod siya sa tuo nga Dios. Amen. So diri pa lang nga verse, confident gyud ta nga atong kalawasan kun dili sa atong kagulingong paningwa kun dili sa gibuhat ni Kristo nga gihalad niya sa cross. Moong luwas ta kay dili tungod sa akong nabuhat kundi unsa iyang nabuhat kina magsimba kita magdayeg sa buhay nga Dios. Mamarog kita, and we encourage everyone to lift our voices to our living God who's loving above all things. We lift your voices, church, as we sing to our loving God. Lift up your voices and lift up your praise. Join with the heavens, declaring the wonders of His faithfulness forever. Sing of the victory, the hope of the world. The Savior has risen, the Spirit has come to bring us into love forever. We are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Lifted from darkness and into the light. The Son and the daughters, our love at the price. Our God has made us His forever. Lift your voices. We are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. The people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. This is the song of the redeemed, the ransomed and the free, giving life at such a price. This is love, this is love. And when the Father calls us home, and we see Him on the throne, hear the voices sing as one. This is love, this is love. Oh, we are the people of
the Father. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. Always the love of the Father. Hallelujah. We see what great love the Father has lavished in us, that we should be called sons and daughters. Salamat Ginoong Diyos sa gugmang walay paglubag. Makasasalagi pa sa ilo, sila imong gihinloan, mga matagiablihan. Gisagop ni mong mga ilong, nga nasilag sa gugma mo, ug ni sa likway sa dalan mo. Pagkataong bayod sa gugma sa atong amahan, ipadala niya ang bugtong anak sa pagluwas. Ditubos sa gibalaan, gigiyahan o gisangkapan, matahong gayon ang gugma niya. Sa kaluoy mo ginubuan, Sa grasya, sa grasya mo gihatagan, saad mo nating bibiyaan. Ang Espiritu nagpatulong, nga kita mga anak sa Diyos, ug maglaom sa umaabot. Pagkataong gayon sa gugma sa atong amahan, ipadala niya ang bugtong anak sa pagluwas. Ditubos ta gibalaan, gigiyahan o isagapan, matahong gayon ang gugma niya. Pagkantos, muabot man, musaligtas, ang Kristo lang, umuto ang amaangahan. Ang pagkantos, muabot man, musaligtas, ang Kristo lang, umuto ang amaangahan. Pagkataong gayon sa gugma sa atong amahan, gipadala na ang bugtong anak sa pagluwas. Pagkatahong gayon sa gugma sa atong amahan, gipadala niya ang bugtong anak sa pagluwas. Pagkatahong gayon sa gugma sa atong amahan, ipadala niya ang bugtong anak sa pagluwas. Gitubos ta gibalaan, gigiyahan o gisangkapan, matahong gayon ang gugma niya. Amen. But you, Lord, are compassionate God. You are a gracious God. You are a loving God. And we praise you forever and ever. Amen.
oh God. I see thy hand, my Savior, it guides me day by day. And Know that thou art with me through all my pilgrim's way. So precious, so full of joy to me. Is this thou art my portion, and shall forever be. Hallelujah, What a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah, endless treasure, my delight forevermore. For past and present blessing, I thank this gracious Lord. I reverence every precept and promise in thy word. Holy sweet assurance, It's more than all to me. The Savior are my portion and shall forever praise Him. Hallelujah, what a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah, endless treasure, my delight forevermore. Sing hallelujah. Hallelujah, what a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah, endless treasure, my delight forevermore. My heart, my flesh may fail, but you are my portion. You are my portion. My heart, my flesh may fail, but you are my portion. You are my portion. Sing my heart, my flesh may fail, but you are my portion. You are my portion. My heart, my flesh may fail, but you are my portion. You are my portion. Thou Savior art my portion, what wealth untold is mine, what pure and priceless treasure, not earthly but divine. My soul is in thy keeping, my life is hid with thee. Thy Savior art my portion, And shall forever be. Thou Savior, Thou Savior art my portion, and shall forever be.
The Lord is my portion. Yes, O God. Kung basahon sa Juan 8, versikulo 31. Juan 8. Og ningon dinhi si Jesu Kristo sa mga relihiyosong kaparian. Unya si Jesus mingon sa mga Hudiyo nga nagtuo kaniya, kung kamo magpabilin sa akong pulong, kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an. Og mahibaluan ninyo ang kamatuoran, ug ang kamatuoran maghimo kaninyo nga kagawasnon. Sila mitubag kaniya, makaliwat kami ni Abraham ug wala gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Ngano ba nga nakaingon ka man mahimo kamong kagawasnon? Si Jesus mitubag kaniya, sapagkat tinuod gayud sultihan ko kamo nga ang tanan nga magpakasala ulipon sa sala. Ang ulipon dili magpabilin sa dayon diha sa panimalay, apan ang anak magpabilin sa dayon. Busa kung ang anak maghimo kaninyong gawasnon, mahimo gayud kamong gawasnon. So nasayod ta nga ang pinakadako gyud natong giatubang nga problema nganong maimpirno ta tungod sa sala. Mo nang nisala ta dili tungod sa sala kay naulipon ta sa sala. Mo ni nga makinato nga kuan og si Kristo lamang mo'y makahatag atong gawas nun sa sala. Busa mga higala, wa gyud laing anak sa Dios nga gitagaan yung higay kahigayon nga kita maluwas si Kristo lamang. Muna nga sa ato yung pagkamakasasala, si Kristo lamang yun ang makahatag to gawas nun ta. Muna nga gawas nun, it means ang sala dili na mo kontrolar nimo. Dili pasabot nga di ka kasala. Ang sala is di na ka maulipon sala kay gitagaan na kagawas nun ni Kristo. Amen? Muna atong daygon si man. Ginoo, salamat o God sa kaninga kamatuoran. Nasayod mi Ginoo, even ang mga religious leaders Ginoo, wa gyud sila makadiskubre kung unsa gyud kahinyos gyud ilang sala, Lord. Nasayod sila nagtuos na Lord nga pinaagi sa mga sakripisyo, Lord sa pinaagi sa mga mayong buhat o mga tulumanon Ginoo, maluwas sila. Pang pinakadako gyud ay Ginoo na ulipon sila sa ilang sala. Bisang ilang pagpangalagad Lord sala Ginoo. Kay wala man sila moagi ni Kristo. Musamahan. Salamat Ginoo nga imong bugto nga si Kristo nga maogyoy makahatag gyud mo gawas nun sa sala. Kay kung naagyud kami ni Kristo, gawas nun na kami sa sala Ginoo. Salamat Ginoo God. O ikaw ang ngayon ganung simbahon og daygon Ginoo. Sing sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Ginoo sa kamatayon mo sa krus. Imo akong gitubos tungod sa gugma ug sa imong grasya. Salamat Ginoo sa gilang sa mong gamot. Gihugasan mo ako na sinali ko ang imong pagpasaylo. Day kong kordero diha sa trono, purong-purongan ta siya sa kadaugan niya. Daygon si Jesus, daygon si Jesus, ang anak sa Diyos, gilansang sa kruso namatay. Daygong kordero
gilansang sa krus o namatay. Daigong Kordero, you're worthy, O God. Daigong Kordero, Daigong Kordero, Daigong Kordero, atong daigon, Daigong Kordero, Daigong Kordero, Daigong Kordero, diha sa trono. Purong-purungan ta siya sa kadaugan niya. Daigod si Jesus, ang anak sa Diyos, gilansang sa krus o namatay. Daigong Kordero, Daigong Kordero, Daigong Kordero, Daigong, Daigong Kordero, Daigong Kordero, Daigong Kordero, Daigong Kordero, Daigong Kordero, Daigong Kordero. Hallelujah. You're worthy, O God, of all praises, of all adoration and worship, O God. Come gaze upon your Savior. Behold your great high priest. Draw near in awe and wonder, 'cause his cross has spoken peace. Come rest from sin and striving. Find endless source of praise. The heart that turns to Jesus is cleansed from every sin. Oh, how deep, how wide, how long, oh, how vast.
So great is His love for us, for those who fear Him. As far as east is from the west, so far has He removed our transgressions for us. Oh, we praise You, God. What now can separate us? No one's in death or pain or fear. We have this strong assurance. In Christ we've been brought near, and in His strength we're labor. His promises are whole. Thank You, Jesus. Thus far His love has led us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Hallelujah. Thank You, God. We praise You. We glorify Your name, Jesus. Once again, Jesus loves you, my friend. Iniintupag, Jesus loves you. So we welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Beloved, let us love one another, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knowing that God, for God is love, God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another. Let us love one another. Love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knowing that God, for God is love, God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Why video gisend ang naga? Wani mo naman prepare? Sige, sa next Sunday na lang na. So, praise the Lord. Dalay ko ng Diyos. So, forward na mo, forward. So, kumusta man yung service last Sunday? Hope niya, prayer meeting, resume na ta sa prayer meeting karong Thursday. Alas 6 sa gabi. Dinhi na ta. Nya atong prayer and fasting is second Saturday sa February dinhi gyapon. So mao ni ato ang tawag ni ang ato ang tapukanan kay dako naman atong space. So praise the Lord ana nga kuan. So actually kadungog ko sa balita karon ang si Manaha or karon si Manahon na maybe kadungog sad mo kay because sa social media nga ma-access naman gyud nato. So naibata nga 6 anyos nga gi-rape sa iyang kaduwa.
Di ba? Kung nakadungog mo ana, probably, wako kibaw, parinti ba ito, it means ang nag-rape is 10 years old. Nga, masyak ka, kay because dinhi nahitabo sa Pilipinas. Yeah, we need to understand, ang Philippines, the only Christian country in Asia. And yet, dinhi nahitabo. One of the things nga nisud sa akong mind yun is, nanagyud ta sa katapusang panahon. So nga, ang mga bata, kriminal na. Managingon sa Bible. Nga, even bata is a murderer, rapist. So, that's a sad thing nga atong madunggan nga kita tanan karon is nagpuyo gyutas nga peligro kina kayo nga kalibutan. You cannot entrust your children. Sa iyon sa panas lakasud kay because mga bata karon is na-influence na sa social media nga unsa nga cellphone pa bata gitagaan nag cellphone para ang ginikanan madyong makatungits pamakalang makita na to nga mao nagiginta siya, we do not see, di na to makita kung sa ilang gitanaw. So mo nang remember dali kita may influence gyud basta may tungod sa sala. Mo na ang usa ka basket nga kamatis nga walay dunot, butangan nimog dunot, maayo ba tong dunot? Ang tanan nga maayo madunot gyud. So mo nang mo ni natas peligro gyud nga panahon. That is why being isip Kristohanon nasayod tang ang simbahan pod is na meligro pod. Mo na to makita dani nga ang ikaw mismo makahatag sa peligro sa simbahan unsa man sa dihang magpadayon tag angkon sa tong kaugalingon nga Christian ta or Kristohanon ta pero nagpuyo ta nga dili Dios nun nga pamaagi. Di ba? So mo na say danger so makita nimo nga ang daghang kang simbahan mingon Christian and yet their action, their ways is like the world. Wala gyud sa Bible. So, mo na ang sad thing karon. Mo nang I want you to open your Bible 2 Timothy 3. So, karon is nag-team lang sa ako sa introduction sa SUD sa 2025. Mo ni akong gikuan dinhi. 2 Timothy 3 verse 1 to 9. So si Pablo ang nagsuwat aning 2 Timothy, which is ang iyang gisendan si Timothy. Mautang Timothy. There are 27 or 13 letters, 13 writers si Paul sa New Testament. Ya kasagaran is simbahan iyang gisuwatan. Pero nasa tulo ka personal letter nga nag-address gyud sa tao. Mao na si Timothy, si Titus, ug si Philemon. That is why this letter nga gi-address niya kang Timothy o kang Titus, mo ni gitawag pastoral letter. So kay pastor si Timothy o si Titus. So gipadadya ni gisuwat niya sa dihas siyang napriso siya sa Rome, ikaduha niya nga piniriso, which is mo ni ang last prison niya. Og nasayod si Paul o si Pablo kung basahon nimong 2 Timothy, di na gyud sa kagawas nga buhi. Patay na gyud siya kay ngano man isip Kristohanon mao ni na priso siya tungod sa ebanghelyo. Mo nang iyang gidasig si Timothy nga iya yung gakson ang pag-antos og milahutay Dios kalisdanan alang sa ebanghelyo. Kay mao ni ang hinungdan si Pablo na priso tungod sa ebanghelyo. Mo nang niingon si Pablo nga gimanduan niya si Timothy nga sunda akong standard sa akong gitudlo, which is sound words or sound doctrine. Kung unsay mo nadungog nako, mao sad ang imong iwali kay nganuman, kay because at this time grabing paglutos, maybe si Timothy iyang i-adjust ang mensahe sa ebanghelyo. Di na kamuwali og sala. Di na kamuwali unsa ang tawag ani ang unsay silot sa judgment of God kay because mahadlo ka kay tungod aning time sunugon ka or prisuhon ka kung na kay laing Dios. Ya si Pablo iyang gidasig si Timothy nga ayong usbang ebanghelyo sama karon. Nanay prosperity gospel. Di na mo hisgot og sala. Jesus loves you every day. Yes, it is true, but Jesus judge you kung maabot ang time. Naging consequence. So, mo nang makita na to, ang context gyud dinhi is about false teachers. Mini nga mga magtutudlo.
Kaya ang simbahan gyud ni Kristo kanunay gyud og permi gyud na even until now is plagued by mini nga magtutudlo, mini nga mga apostoles, mini nga mga pastor, or mini nga magwawali, o labaw tanan, mini nga mga Kristohanon. Dili tinuod nga mga Kristohanon. Sama ni Pablo, gi-addressan siya nga dili sa tinuod nga apostle sa Corinthians. So, mo na nga, kasi ni katong nangalan o nangalan ni Kristo, yes, they represent God. In fact, ilang kinabuhi, they represent Satan. That is why be careful because daghan kay muda sa ngalan ni Kristo, simbahan ni Kristo, pero nang giwali, pagtulunan day sa yawa. That's how ang mangingilad yun. Di ba? So, muna ni sila maghatag og paglibog sa simbahan. Maghatag sila kasamok sa simbahan og kanunay nila ang simbahan nay sitwasyon nga nay conflict kanunay sa simbahan. So that is why Jesus said in Matthew 24, iyan ning gitag na nga in the last days nagay false Christians, false believers, false teachers, false prophets, even false Christ. Og nasayod ta kita Pilipinas naagi false Christ ginato. Amen? So, mo nang even si Pedro or si Pablo, nagtag-an na ni nga naagi mga mini nga propeta or mini nga mga magtutudlo or mini nga mga Kristohanon. O mao ni sila makatawhan nga masalaag, pero makita nimo magdagpasalaag, pero pakita mo ilang mga binuhat, successful kayo. Mo na, it doesn't mean nga daghan sila, sakto sila, nas kamaturan. Mo ni nga angay na itong tukiyon because we are in the last days. Manang ikaw ako, di na to basta-basta duwa-duwaan ang atong pagtulunan or pagtuon ni Kristo. So, I want you to open about 2 Timothy 3. Ako ning gitaytulan, endangering the church. Nagpamiligro sa simbahan. So, imong gipiligro kung ikaw kung i-claim ka Christians and yet wa nimo puy imong gibutag peligro ang siman kay ngano man kadaghanan sa mga tao di na mutuo kinsa ang Ginoo tungod sa imong batasan, tungod sa imong binuhatan. So unsa mang pamaagi nga magtutuo atong ibutang peligro ang simbahan. Mo na mamarog ta atong basahan 2 Timothy 3 verse 1 to 9. Apan hibalui kini nga sa katapusang mga adlaw mangabot ang mga panahon sa kalisdanan. Kay ang mga tawo unya magugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, mapahitason, hambugiro, bugal-bugalon, masinupakon sa mga ginikanan, walay gabalos, dili Diyosnon, walay pagbati, walay kaluoy, tigbutang-butang, magpatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, garbuso, mahigugmaon sa kahilayan, inay mahigugmaon sa Dios. Nagbaton og dagway sa paggadyos non apan naglimod sa gahom niini likayi kini sila. Kay ang uban kanila mao ang manakas sa kabalayan og mamihag sa mga huyang mga babayi nga nagbugatan sa mga sala og nagdala sa nagkalaing-laing mga pangibog. Kanunay nagtuon apan dili gayud makasabot sa hingpit nga kahibalo, makabot sa hingpit nga kahibalo sa kamaturan. Ingon nga si Janis ug si Jambres misupak kang Moises kining mga tawhana nagsukak usab sa kamatuoran, mga tawo nga dunot og pangunahuna og mga mini og pagtuo. Apan sila dili muuswag sa unahan kay ang ilang binuang madayag man unya sa tanang sama-sama nahitabo ni adtong duha ka tawo. Magampo kita. Among lang itong amahan, Lord, salamat Lord sa imong gugmag kaayo. Salamat Lord nga si Kristo among portion o God. Among unod, among kasing-kasing mapakyas man, pero si Kristo mao among kusog Ginoo ug siya among pagamatarong Ginoo. Salamat Ginoo God ug nagampo gayon mi Lord nga ikaw magpadayon gid hatag kanamong pagdasig. Lord pagbadlong
ug paghatag og gasa sa pagtuog paghinulsol usab Ginoo Amahan. Busa ugad agampo gayud ko nga ikaw maghatag gayud namo Lord ug kadasig sa pamaminaw nga among masabtan mong pulong ug labi na ako Lord nga imong tigpamaba giyahila man ko Lord nga usa lamang ka galamiton alang sa imong kahimayaan Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, amen, amen. Manglingkod ta palihog. So one of the, ako nang title, endangering the church, which is ang subject, you, ikaw, ako, nga mo claim tag Christians, yan, gibutay ito, part 1. Kaya nga nung part 1, kaya ako ang itakol ang verse 1 to 4. Kaya nga naman, kaya mo ni mga listahan sa mga kinaiyahan, unya, ako ni siyang tagaag biblical meaning. Kaya kadaghana na to, mao ni atong pagsabot po general kayo maybe wata kasabot mo na ako ni siyang gi-define gyud gitagag meaning para kita makita gyud ta usay meaning basin kita nagawi di ani. So manang giportaya part 1. Manang next Sunday ay mong absent kay part 2 kay nabas Janice og si Jambres og si Moses. Mo ning pangutana nganong kibaw mas Paul ni Moses nga wa mas lagaabot. Di ba sa classmate ba si Paul og si Moses kinsa man ni nga Moses? So ato nang tukion dinhi niya nga kwan. So lakto pagasulti ang ikauna nga duha ka chapter kapitulo kapitulo 1 ug 2 si Pablo actually nagdasig na kag Timoteo nga magpabiling diya nga matid-anon sa ebanghelyo ug dili niya ikaulaw ang ebanghelyo kun dili iya gining iantos ang ebanghelyo ug mao gini ka matuoran kung nakas kan sa ebanghelyo magantos jud ka mo na nga giwarningan niya si Timothy nga dapat klaro gyud niya ang unsa gyud ang false teaching, ang mini nga pagtulunan. Or di lang giingnan siya ni Pablo nga imo yung i-confront ang false teachers. In how man? With gentleness. Muna sa babaw, mabasahan niya ito na sa 2 Timothy 2:24 to 26. Kung saan mo pagbadlong para ma-lead to repentance. So, muna nga sa 2 Timothy 3:19, gipalapad pag-ayo ang lens ni Pablo para masabta nato nga giunsa gyud pag-oppose sa ebanghelyo. Kay dinhi matimaan to ang katapusang adlaw. Remember, sa panahon pa ni Pablo katapusang adlaw. Ato nito kyon sa ani nagsugod ang kapatapusang adlaw. So si Pablo nag-ingon nga sa katapusang adlaw naagyud ang kalisdanan, mangabot ang kalisdanan. So, iyang gi-explain ni ngano man. So, maning ang tubag nato sa verse 2 to 4. O sa katapusan, iya pong gi-warningan nga ang mga mini nga magtutudlo, managhan gyud ni. Musud na gyud sa simbahan. Mo importante kay makasabot ta sa ebanghelyo. Kasabot kita sa kamatuoran. Kay gabi na ang kahilayan. Mao nini ang nagpailag yun nga nanata sa last days. Nga ang Church ni Jesus Christ, di na mailhan as Church of Jesus Christ. So, mao ni nga usa ka butang lang. So, this passage, atong makita sad, kung tinud-anay gyud ta nga simbahan, di gyud ta ma-influence sa false teaching. But, ang nasa simbahan, nagkinayahan gyud og kalibutanong mga patasan. Nga kaning mga tawhana, wala pa ma-born again. Mao ni ang mga dili magtutuo, nga ilang i-misrepresent the church. So, lahat ba kasulti, yes, kita nga church, by God's grace, wa man ta na-influence sa false teaching, but most, ingani ang kuyon, kita mismo as believers, ma-misrepresent na to ang simbahan. Kay kadaghanan sa simbahan, wala pa ma-born again. False believers. They claim as Christians, but nagpuyo gyapon sa sala. Mo na siya angay na tong bantayan. Mo ni nga usa ka butang, mo ni ako ang goal sa akong wali. So I have 3 points as nga ato makita dinhi nga namiligyo ang bibutang to sa peligro ang simbahan. Unang punto, self-love. Gugma sa kaugalingon. Ini mo tupad self-love. Gugma sa kaugalingon. Makita mo ikaduha, punto. Kung na kay gugma sa kaugalingon, imo yung ipataas imong kaugalingon, self-adoration. Mo nang verse 5 only.
manang next Sunday, pag-adorasyon sa kaugalingon. O ikatulong punto, kaya na kay self-love, self-adoration, mo na ang verse 1 to 4, ang self-love. Ang point 3, self-deceive. Nalingla ka sa kaugalingon, verses 6 to 9. Sama ni Janice o ni Jambres. Nga they think that they are on the truth, pero ni-oppose na sila ni Moses. Kay dutong tungod kay nahigugma silang kaugalingon. So, mo ni siya atong makita din. So, point 1, self-love in the last days. So, mo ni siya ang timaan gyud sa last day, gugma sa kaugalingon. So, mao man ni ang wali sa kalibutan. Love yourself. Pamper yourself. Di ba? Take care of yourself. So, that is why, if you look at the Bible, apan, ningon sa dini, it's a contrast nga conjunction sa end sa chapter 2, especially sa verse 21 to 26. So, laktod pagkasulti, kung isuta ni sa context yun about sa false teacher, nagsugod ni sa chapter 2, verse 21, hangtod sa chapter 3, verse 9. Mao ni ang whole yun niya nga passage. So, kay contrast niya, kay iyang dining gistuldo ni Paul sa 21 to 26, nga ang saan nimo pagbadlong o pag-confront sa mini nga magtutudlo. Mo ni yang gitudlo kay mo ni siya contrast sa in the last days, mao ni ang mga resulta sa mga mini nga magtutudlo. Ing ani nga mga batasan. So mo ni nga in spite of these things, look at chapter 2 verse 26 of verse 25. So ningon sa di uban sa kalumo kinahanglan magbadlong siya sa nagsupak kaniya kay basin og itugot sa Dios nga sila maghinulsol ug mudangat sa pag-ila sa kamatuoran. So in spite na sila sa mini nga pagtulunan, naghatag pug kahayag or paglaom sa dihang ikaw mo share ka sa kamaturan with gentleness and with love. Dili ta makiglalis. Kaya unsaon ta man daog ta sa lalis, unya ang kalag maimperno. Mahalag mapildi ta sa lalis, basta iniguli sila hang inigwali nimo with love, with gentleness, di okay ba Bisaya? Naigugma, iniguli siya mamalandong siya, bito buutan man kay siya. So ako ni gisingkahan, ako sing ginsulto, iyang respond buutan ra gyapon. Inganaon nato kay nigtugan na niya makapamalandong man na. Kaya ang garbo sa tao kung nas public di man napapildi. So mo ni nga naagya po'y ray of lights sa hope gyud nga ang kamatuoran mo'y pakahatag niya pagpanabot sa dihang mabuwag na mo. So mo ni siya nga ningon sa dinhi God may perhaps grant them repentance. So, but upon hibalui, inaman tupad, hibalui. Kaya nga naman, mando ni siya, hibalui. It's a command. So, sa NASB translation, realize. Sa ESV, understand. Sa English ni siya, o sa NIV, mark. But the simple word is hibalui. So, hibalui. It means, sa context, nagsilbi ng pagpahinumdom ni Timothy, nga mao ni ang realidad, nga kinanglan imog yung kuptan, nga sa katapusang dapat mas mahibaluan nimo nga magkalisod gyud sa katapusang adlaw. Lisod na kayo wali sa mayong balita. Daghan lisod na kayo pagpatuo sa mga tao tungod sa nganuman, kaya ang nasa simbahan, wa magpuyo nga Diyos nun. Mo ni say kuyaw. Nagpuyo gyapon sa sala. So that is why makita to it's a command nga gimando gyud nga kani nga kamatuoran importante kayo nga mahibaluan nimo. Para ikaw mawarningan og maandam sad ka. Di ka ma-surprise. Mo na nga usa sa mga butang nga ikaw sad nga di sad ka madasan nga bitaw di naman mo tuwa ang mga tao. No, mag-andam ka kay mao ni in the last day lisod na jud kayo ang ibang kuan. Ang pag-share sa gospel. Nanay mulutos, nanay mga mini, nya kabag kasagaran na ba mga mini magtutulo mo prosper pag yun. Madato sila. Nga ikaw nakasukan, tanan mo luoy kay ko mo nang di tinud mong Ginoo mi nadato mi.
Mao man ning pagsukad pa na. So mana nga busa ningon si Paul hibalui para kung mahitabo man gani ni, di ka ma-surprise. Di ka matingala nga kuan. So mo ning busa hibalui kini nga sa katapusang mga adlaw. Inay mo tupad katapusang mga adlaw. So it means nga sa katapusang mga adlaw naagyod ang kalistanan. So ano sa man nagsugod ang katapusang adlaw? Gahapon, pagtao nimo. Di ba mo na sa nagsugod ang katapusang mga adlaw? Pagtao ni Hesukristo. Until now, wala ta sa adlaw. Maybe mga seconds na lang ta. Mao ni siya karon. Any moment, imminent ang rapture. Any moment, mabutan na istorya alien. Kadungog ba kong Trump, ginews nga iya ko nang i-disclose ang alien. Naadjug ko no. Nga naman, kay para matuhuan nga kumawa ang tao, kay ang rapture, twinkling mo, mawa man ka. Kung believer ka ha, kung na kay relasyon, mingon na lang ta, ay gikuha sa alien. Para niya, dagang bakanti na ron siya, nagikuha na sa alien. So mo na, tinuod na. For me, maybe gi-allow na para magawas ang storya alien. Kabantay mo silida, kumaana na ka sa spaceship sa alien, suyupon ka, mawa ka. Di ba mauna man ang storya ha? Ganang nga salida sa cartoons ug sa tinuod, nga matungnan lang ka sa spaceship, suyupon di ka, wagtang na ka. So probably, mausa na, buwa ko kibaw probably lang. That's how I kuan. So, kay ang rapture, wala man siya'y oras, wa siya'y adlaw, wa siya'y pizza. Pabiya basta sa itong kamatayon. Naray mag-una na to. Ang rapture ba, matay ka una. Naroon na diha. Importante is, nasayod ka nga sa last days na taron. Di na tama surprise. So, that is why, unsa man ang katapusang mga adlaw, difficult times. Only one time in the New Testament, sa gospel ni gawas ning difficult kaning kalisdanan. Kalisdanan. Sa katuning word gigamit sa katong tomb nga katong sa minteryo nga giadtong Jesus Christ, katong nga sa unsaon nila kadina mga putol gyud. So mao ni siya nga gigamit niya nga violence demons possess. Nga tawagan ni lisud kay tanan, walay makapugong niya. Mo nang difficulty sud siya pugngan. So mo ni ang meaning sa difficulty is hard to bear. Lisod kayo antuson. Lisod antuson. Painful. It means sakit kayo. Mo ni ang time sa katapusang adlaw. Sakit kayo. Sore, basag kanang hubag nga ngulngul. So makita na to is morning word difficult. Morning nga gi-describe din ni Paul in the last days. Nga gangulngul sama sa hubag nga lisud jud kayo, painful. Nga you see people dili na gyud mutuo ni Kristo. So mo ni ang panahon sa katapusang adlaw nga actively nga naagi mo oppose ni Christ. Mo na nga brace up your, do not be surprised nga mingon kag Christian daghan yung maglagot nimo. Basta mulakaw lang ka sa imong kamaturan. Mo na ayaw ka discourage, ay gibiyaan naman ko sa pamilya kay Kristohanon ko. No, barog lang kay ngano maabot ang adlaw makita sila nga sakto imong gituan. Basta lakwa lang gyud. Kay kadiyot ra kay nang pag-antos. Kaysa imong dili pagbarog, tabla ra kaningon, ay may impierno lang mitanan Lord. Kay ikaw may unang giluwas para ikay gamiton sa Ginoo nga mawali si Kristo. I've been there. Even si Kristo, Ginoo na nga way sala, gibiyaan kay siya, gilangsang pa man kay siya. Mao nang reality. Mo nang ay mo katingala nga na Kristohano nung ko, daghan nung maglagot nako. Even your own family. So, mo na daghan mo ning daghan nang maupos. Tanan ang kalibutan maupos. Mo ning di lang kay ang kalibutan, ang hinungdan sad nga nasad ang kalisdanan gyud sa simbahan kay isip mga katawhan nga mo claim Christians
mo ni makahimo sa kalisdanan sa malas panahon. So morning that is why not only for God's people, even the God's people, it make it hard to the world to believe in the gospel. Even kita, mo nang kinahanglan ato yung pamalandungan, atong susiyan tong kasing-kasing. So na dinhi sa versikulo 2 ug 3 nga naglista gyud ang kinayahan, which is wala ni outside, inside the church. Listen to this, ang gisuwatan niya si Timothy nga nagpastor sa Ephesus. So it means ang gi-address ni Paul ang simbahan sa Ephesus. Kung kabasa mo sa 7 churches sa Revelation, gipadayag, chapter 2, chapter 3, makita nimo ang kalas nga church, which is Laodicea, nga simbahan kuno sila, pero si Kristo na nasgawas. Nanuktok na silang simbahan. Sa to pa, katong simbahan, tanan dito is unbeliever. Kay gawas na si Kristo. Kuyo no? So far be it, nga mao na mahitabo. Di na pasabot nga si Kristo nanuktok siya mong kasing-kasing. Kung ablihan nimo, musud siya, o mulingkod, o makiksalo nimo. Di na maong context, kundi ang context si Kristo, wa na sa sud sa simbahan. So, lukewarm nga simbahan. So that is why, possible, even right now, nagpanghitabo ni, look at the mga nagkalain-lain nga mga lugar nga kinagto Christian. Especially Ephesians karon. Sa karon, is a Muslim country, Turkey. Wala na ang mga Galatians, kaning mga Thessalonians, wala na, it's a Muslim country. Nga din nagsugod. So, morning ang mga kinihan gisulti ni. So, but look at your Bible. Naigi-emphasize diha, which is ang gugma. Mahigugmaon, og mahigugmaon, kaupat gibalik-balik. Diba? Mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, mahigugmaon sa kahilayan, inay mahigugmaon sa Dios. So na-emphasis niya, it's about love. Kung wrong gay mong higugma, ang bunga sad sayop gina. So makita to, sayop gyud kung sayop imong object sa love. Muna, ang problema gyud sa tao is ang kasing-kasing. Ako lang basahon sa English. The heart of every problem is a problem, it's in the heart. Kung balikon, the heart of every problem is a problem in the heart. Sa to pa, ang problema sa kasing-kasing is naa sa kasing-kasing. Ang problema, ambot sakto ba na? So, makita na to, saklang to magsulti, ang pinaka-problema gyud ay wala sa gawas kundi atong kasing-kasing. Kung sayop atong kinsa atong gigugma, may resulta gyud og bunga. So mo ni nga ang Ginoo nagmando biya, love God and love your neighbor. How do you know nga nahigugma ka sa Ginoo? Kay ang proof na nahigugma ka sa imong silingan. Di ba? So you supremely. Pero once nga atong gugma is atong supreme love atong kaugalingon, di gyud ta mahigugma sa Dios ug atong silingan. Manang sa word silingan, di kay silingan nimong balay. It means imuhang families. Manang neighbor. Laktod pagkasulti. So kung imong gihigugma imong kaugalingon, mas labaw pastanan, wa jud ka mahigugma sa Ginoo ug di sad ka mahigugma sa imong siling. So simple ba kani? So self-love is the expression of today's generation. We need to love yourself. These characteristics endanger the church or ministry. Mauning kinayahan. So mauning nihatag og rason si Pablo nganong lisod yud sa katapusang adlaw. Mo nang word yang for, di ba? Mo nang word for nga lisod kay tanan. We need to understand description inside the church. That is why one of the things akong nabasahan nga usa ka scholar or ang outline nga mao kuno ni ang kinayahan sa kalibutan. No, mo ning kinayahan bisan tuod nasa sud sa simbahan. Kaning mga batasana. So, remember si Paul nag-write ni Timothy, nagpastor sa church bisan. So, for men sa Cebuano kay ang mga tawo, inay mong tupad kay ang mga tawo.
So makita na mo, kisay nungdan ang mga tao. Nganong natay mga kalisdanan? Because difficult people. Mo nang naay difficult times. So, kay ang kasing-kasing corrupted man, tungod sa nahigugma siyang kaugalingon, mo na ang mutigbabaw sa iyang bunga siyang kinabuhi, mga sala gyud ni. Mga heinous sin ang mutigbabaw gyud. So, mo ni naay 18 to 19 nga mga listahan. Kung imo na siba kaning ipha 18 to 19. Mo nang 19 verse 4 kay nahigugma sa kalipay kaysa Ginoo. Kung ato nang buwagon. 18 na kung saho na mahimong 19 kung ato nang buwagon. Akong gibuwag. So, mo nang 19. So, mo ni nga ato mga so napay mas daghan pa ni pero kanilang gihatag ni Pablo. But if you kuan yun ni paris-paris yun ni nga kuan yun. So, number 1, mo ning una. So, mo ni sama-sama akong gi-define ni biblically. So, kayang mga tao unya mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Inamin ko, mahigugmaon sa ilang kaugalingon. So it means literally nahigugma gyud silang kaugalingon. Hakog ang intensyon niya iaramang kaugalingong interest. Di siya mo concern sa uban. Sama sa tao nga hangol, hutdon tanang sudan bisag daghan pa ang wa pa kaun. Di ba? Mo nang self-love. Di ba? Nga tao mo. So, wa ko kibaw biha kung sana basta gawas ni sa kong baba. So, lakto ba ang una ba gyud is nagunahuna ba gyud siya sa kaugalingong tinguha. Iyang kaugalingong interest. Lakto ba this person is a self-centered person. Self-love. O kung gamiton word sa karon generation, narcissistic. Manang narcissism. Unsa man narcissism? It love with oneself. Di maminaw, pero may siya eksakto, kaning opinionated, siya ginindot tanawon. Morning narcissism. Dili pasulti. Kakuha mo na, iyay tagdukuan yun, magigigutan yun. So mo ni ang kinaiyahan sa katapusang adlaw. Ang sad thing is nasa simbahan. They claim as Christians. So, ang batasan nila is nakalista ginig self-love, may hugmaon sa kalingon. Mao ni ang tinibukan kung asa nagagikan ang sala. Kung nahigugma ka sa imong kagalingon. Mao ni ang ugat sa tanang sala gyud kay dinhi mo spring gyud ang laylaing batasan kung nahigugma ka sa imong kaugalingon. Mo na nga kay kung ang imong center of gravity is imuhang kaugalingon dili si Kristo, which is natural man na nato. Mo na nga ang nahibutaw is mo ni mga batasana nga sunod niya. Mo na ninid ta ni stad, di na kadasigon nga higugmaay mong kaugalingon kay di by default na taana. Nahigugma na ta sa tong kaugalingon. Di na kanilang triningon. No need na no word, ni na one word of wisdom. Kay isip tao is actually nahigugma gyud ta sa ato ang kaugalingon. Manakadungog ko sa radyo nga, ngingan ko, nagtrabaho ka, igugmaay mo kaugalingon, pag-party, adto sa spa, pasalon, pariban, pamassage. There's nothing wrong kung man ang kuyo lang ma-focus na ka sa imong kaugalingon, ana. Di ba? So, that is why si Pablo nag-ingon gyud nga ang nganong lisod ang katapusan because may gugmaon siyang kaugalingon. But how tragic it is nga kadaghanan nga mo claim of Christians is napuno gyapon silang self. Abuse ka. So, di ba? So, it means ang wali sa Bible, you need to die to yourself, not to love yourself. So, that is why self-love result in materialism. Kung may gugmaon kasi mong galingon, ang resulta na, unsa may resulta? May gugmaon ka sa kwarta. Mo na ikaduha, di ba? May gugmaon ka sa kaugalingon,
Ikaduha, mahigugmaon sa salapi. Mahigugmaon sa salapi. So it means covetousness. Laug, covetous, ni covet. Nag-describe ni sa kataw nga obsessed kayog kwarta. Nga dili gyud manghatag laug kay kwarta. Nga iyang kalipay gyud ang affection na as kwarta. Mo nang di nimo mabinlan og kwarta. Nay uban manghimo butang nga mangawat na lang kay tungod sa kwarta. Mo ni kaning mo na kun higugma kasi mo kag lingon, mahigugma sa kag salapi. So, actually mao ni natural gyud sa usa ka natural sa kasing-kasing sa tao. Kay ang paghigugma sa kwarta mao ugat sa tanang yawanon butang. Ang paghigugma dili ang kwarta, ang paghigugma sa kwarta. Kay gamito mitong kwarta pamalit yun na nato. Kung nahigugma sa kwarta mo na hinungdan nga yawanon kang pagataw. Di ka minaw, laog ka, mo ni siya ang kanyo. So mo ang gini mo gawas self-love. Ang imong unahon-unahon nag imong kaugalingon. So mo na ningon si Timothy, 1 Timothy 6:10, batong basahon nini. 1 Timothy 16, palag kong pakli sa yung Bible, kaduha lang or katulo or kausaba. Kaya ang paghigugma sa salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Gamot there. Ugat o paggamot sa tanang pagkadautan. Og tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nahisalaag gikan sa pagtuog ilang giduslak ang ilang kagalingon sa daghang kasakit. Listen to this ha, atong tunan. Kaya ang paghigugma sa salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadautan, mao ning resulta gyud. Og tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nahisalaag gikan sa pagtuo. No wonder mangundang sila silang relasyon sa Ginoo. Tungod sa salapi, tungod sa nahigugma sa salapi. Manang be careful what you desire. Yes, it is good nindot gyud daghang kag kwarta. Nindot man gyud pa ang kuyawan na mawa ka sa Ginoo. Ganahan ka na. Mawitang before you pray for the blessings, i-pray sa Lord. Lord, himuha nga mo daw, muhatag it panalangin, katuna, himuha nga makatun sa kong kasing-kasing, unsaon pagdawat og panalangin. Mao ginay mo pray. Kay kung panalangin mo giapas, dali ra kay katagaan. Gihatag iyang bugtong anak. Di ba? So, unsa pa may tabo, masaylaag ka, gikan sa pagtuog, ilang giduslak ang ilang kagalingon sa daghang kasakit. Mo na consequence. Wa na paggagas Ginoo, ang miserable gin mong kinabuhi. Kunis-kunison pa jud ka siyawa. Paantuson pa jud ka pag-ayo. Mao ning paghigugma sa salapi. Mo nang kinahanglan atong susihon atong kasing-kasing. As believers, atong susihon atong kasing-kasing kung kita, asa man, how do we test ourselves? Through sa atong grace giving, tithes and offering. That's how we test ourselves sa atong paghigugma sa salapi. Muhatag bata balik sa Ginoo. Mo atong grace giving. Kay kung mapakyas kaning mga butanga, actually, kung claim ka isip magtuon, nagpadayag yun na kung kinsa imo ang gigugma sa imong kasing-kasing. Dili gina Ginoo, imuha ginang kaugalingon. That's the tester sa atong kinsa atong gigugma. Di ba? You cannot serve two master. Dili God and family. Dili God and hobbies. Dili God and pleasure. God and money. Magi-rival sa Ginoo. So kay nahigugma man ta sa atong kaugalingon, resulta na mahigugmaon ta sa salapi, mao ni ang mahitabo. Unsa may mahitabo? Mapahitas-on ka. Bisag pobre, may pahitas-on gyapon. Bisag way salapi, mapahitas-on gyapon. So unsa ning mapahitas-on? Kay focus makay kasi mo kaugalingon, kay natas katapusang adlaw, mao ni kaning mapahitas-on is nag-refer ni sa iyang the way he act o the way nga musulti siya. Taas kayo ang iyang pagkatao. Kabantay mo, makasugat mo na.
Aso sa niya gabiyasan manabi ani niya. Bagmugamay ka ba? Yung human, tawag ni, mamunit ba dito basura, yung gabi kayo manabi, itakitakan ka. Di ba nga, naitaas nga mga tao. Mo ni nag-describe ni nga arrogante. Nga makita mo, true silang action. Ilagyod. So, kaning tawhana, hambugiro, kanunay nga mapitason sa iyang kagulingon tungod kay siya, nagunahon na nga siya ang ngayan ni ini. Ang mapaytason nga mga tao nang hambog sa ilang mga nahimo nga nagpasubra sa pagpahayag sa kamatuoran sa sukod nga kini walay basihan sa kamatuoran. So dili lang material even sa unsay naa nila. Lakto ba sulti pagarpar. So mo ni sa resulta kung nigugma ka sa kagalingon sa lapi mapahitason ka. Ikaupat, hambugiro, arrogant. So di ba ang boastful mapahitason is action. Ang arrogante, kiba mo, naras yang kasing-kasing unahuna. Di ni mo makita sa ihang action. So it means naras yang feelings ang iyang gabo. Sa to pa kaning patawhan na hilom pero nabagut-but iyang kasing-kasing mas maayo pa ko nimo. Mao ning tawhana. So ang mapataison nga tawo makita nga hilumon og ang nga hilumon og mapaubsanon apan sa sulod sa iyang kasing-kasing sa tago siya mibati nga mas maayo kaysa uban. Mo na siya ingon kansa man mapaubsanon kay ka di gyud makita sige ka ingon sa munahon na kasing-kasing gwapa pa ko nimo gwapo pa ko nimo. Di ba? Ang masangayan pa ko nimo. Kanani mo kanta diya, masangayan pa man kon niya. Nga hilom ba hilom? Mo na search our heart. Morning arrogant, hambugiro. Nga kanunay gyud nga makumpara nga mas maayo ka nga tao. So mo na hilom mo ni kuyaw. Kaya lahi katong mapahitason boastful is nagyud sa iyang action. Kana di gyud matago. Pero kaning yung arrogante, kaning mugiro, nara siyang feelings. Ug unahon na. Gibuko-buko na di ka. Diba? So ikalima, unsa man ni bugal-bugalon, blasphemers. Bugal-bugalon. It means sulti nga insulto. Panaot. Mabutang-butangon. Mo ni siya. Kanang tawagan ni sulti nga makapauwaw sa usa ka tawo, defaming. Imo siyang dauton, kabantay natay balaod defamation. So mao ni siya kaning blasphemers, bugal-bugalon. Yes, man na magbantay tas tong bugal-bugal. Kay kita na magbutang-butang sa tawo, nga ato na siya gi-put down. Di ba? Unsa pa man ang self-love nga tawo sa katapusan na yan. Masinupakon sa mga ginikanan. Ay, nanis Bible ha, di na ako amilon wata. Di ba? Masinupakon sa mga ginikanan. Kiba ba mo, ang kini nga kinayahan nga masinupakon sa mga ginikanan, gibutang sa Titus 1:16 o Titus 3:3, mao ni nagpaila nga wala gyud ma-born again. Wala ma-born again. Masinupakon sa ginikanan. Disobedience to parents. Look at this. Si Jesus Christ na tao sa kalibutan, isip tao. Na siya'y ginikanan si Joseph o si Maria. But one of the things, even though He is God, ni-submit siya sa iyang parents. Even though Ginoo siya. Kita, di kita Ginoo. Di ba? Makita ni mo niyo makita mo sa Luke 2:51 nga ni-required gyud nga si Jesus Christ ni submit sa iyang parents. No wonder ningon ang Ephesians 6:1 o Colossians 3:20 manaman tani, di ba? Mga anak, tahura ang inyong ginikanan. Di ba? Kay mao ni ang balaod nga naay saad ug mutaas ang inyong kinabuhi. So gimando gyud na gyud sa New Testament
sa simbahan, naa sa simbahan gimando. So mga anak, tahura inyong ginikanan. Ingnan mo tupad, tahura yung ginikanan. So lakto doon sa man ni sila. When was the time, ano sa man ni metabo nga wata mo tahod? Unsa man ni siya? Mo ni siya. Nganong di man mo tahod ang mga kaning mga anak? Kulang sila sa tanang pagpasalamat alang sa mga kaayuhan nga gihatag sa ilang mga ginikanan. Disla kita ana, mo nang mo disobey sila, kay disla kita kung unsay gi-provide silang parents. They are entitled what they have. Mo na sila kaning mga masupilon nga mga anak ug sila masulubon nga nagbaton og bisan unsa nga sagrado. So it means nga even mao tani ang sakto sacred ni nga mutahod kasi imong ginikanan pero maguol sila kung mutahod silang ginikanan. Wa gyud gibutang dinhi nga mga anak mas supaka yung ginikanan kung wa siya klaro nga ginikanan. Wa gyud nagi-describe kundi mas kaning mo-obey jud kasi imong parents. So mo ni ang last days mas sinupakon sa mga ginikanan. Ikapito, walay igabalos, ungrateful. Maning ang pasabot ani ingratitude. Kay tungod kay ganahan ka mahigugmaon ka sa salapi, i-take it nimo for granted ang tanang butang. Nani nga pagstorya, you owe it to me attitude. Unsa may pasabot? Utangan biya kanako. Di ba? Ako ba nagkuha na to, naghimo at utangan ka nako ha. Imong kinabuhi, utangan ka nako. Ibin imong kinabuhi, kuwang ra ginaibayad di mo dinhi sa akong utang. Mao ni mga kinayahan kaning ungrateful. So, unsa man ning word nga walay gabalos or ungrateful sa English pa, sila dili mapasalamaton sa bisan unsa nga gibuhat alang sa ilang kaayuhan. Unsa man ibaws, reklamo ra gyapon. Way trabaho, hayang-hayang gipakaon, nabas balay, kanang duwa, mukaon, di gyud pasalamat. Reklamo noon. Di ba? Morning nga kuya o kastanan nga nata sa church, abot church, balaan kita, kanta kita. Muna we need to examine atong kasing-kasing. Ikawalo, dili Diyos nun. It means walay pagtagad sa mga pamaagi sa Dios. Kanang mga katungdanan nga dili kaning kun dili kay wala may pagtagad iyang kinabuhi is puro lamang kalaway. Kay di man siya moilang nga naay Ginoo. Mo ni unholy. So sadly lang na uban nga dili mo ilas lang na Ginoo pero nagpuyo gyapon kalawayan. Mo ni sad. Lisod gina. Mayon ka moto ka Ginoo pero mong kinabuhi nagpuyo gyud og kalawayan, immoral. Kaya you think ikaw mo'y nasayod sa imuang Ginoo. Ngani ang akong Ginoo. Ikasiyam, unloving. Ang laing word, heartless. So, walay kasing-kasing, walay pagbati. So, lakto pa kasabi, walay family affection. Listen to this. Maning meaning sa biblical. So, lakto resulti, it means wakay gugma sa imong pamilya, relationship sa husband and wife, parent-child relationship. So we need to understand, kani nga Greek nga word unloving, which is the Greek word storge, involves natural affection. Actually, it's a gugma ni nga natural affection. But, lakto pagasulti, wa na human affection. Ang family cannot exist. Mo ni unloving. Mo ni ang truth. Yes, ang default sa tao, di ka kibaw mahigugma sa Dios. Pero sa family, mahigugma jud ka. Kabantay mo, ang managsuon, mag-away sila. Pero kung nagay kontra sa uban, bisag kontra mi, among tabangan. Eh, family man ninako. Kabantay mo? So, bisag away mi, nako igsuon, away mi, bagay mi, pero once nga say kontra, nga bagay yan, akong tabangan ako igsuon. Kaya nga naman, na may affection na. So, built-in na. Pero ang kuya ni mo ni malpot sa last days, unloving.
di na mahigugma sa iyang pamilya. Walay pagbati sa pamilya. Ikana po, irreconcilable and forgiving walay kaluoy. Usa kini nga dili gusto nga makigsabot sa solusyon. Man unforgiving. Dili makig-reconcile. So, nga, kung unsa mang problema yung nalambigit, di gyud siya makighangit ang solusyon. Dumot kay dumot yun. Ganahan gyud siya naisamok. Mao ni siya ang walay kaluoy. So, it means, laktod pagasulti, di niya isettle ang problema. Balag matay na ko. Di gyud ta mag-amigo, amigag balik. Mao ni siya. Mani ko yan, may claim ta Christian ko. Laktod pagasulti, di ta mo pasaylo. Mao ni ay na last days ningon si Paul. Mao ni irreconcilable. So ikaunsi, malicious gossip, slanderous og tigbutang-butang. But sadly lang, kung tawgon na kag marites, masikat na ka, di na ka muwaw. Di ba? As marites ay, proud no kayo. Di ba? The word malicious gossip or slanderous, ang Greek word ani kibaw mo, diabolos. From the English word diablo. Di ba? It translated devil. Mo ni ang word sa slanderous, kaning tigbutang-butang. Kay mo nang yawa, falsely accused, di ba? Father of lies. The accuser, mo nang yawa. Mo nang pangan sa yawa. So, mo nang when you slander, kung magbutang-butang kag storya, kung manaot ka, actually, nahimo kag represent sa yawa. Matong ingon ganina nga, they think they represent God, but they represent Satan because sa kani nga kinayahan, kani nga mga gawi. So, ikadusi, mapatuyangon. It means, walay pagpugong kung unsay gusto siyang unod. Nga iyag yung wasay gahom nga mok-govern siyang self. Iyag yung patundayunan sa kahilayan, bisyo, kung unsay gana sa unod. Iyag yun ang ihatag yun. Mo nang wadi siya kibaw mo undang or even mo disiplina sa iyang unod. Mo ni siyang maabot yun, mapatuyangon. Di kibaw mo badlong siyang unod. Ikatrisi, without gentleness, sa English pa, brutal. Sa Cebuano pa, bangis. Kung makita tagbata nga bangis, ato biyang i-praise, bangisan ng bataw. Ato pang i-nurture. Di ba? So, the word bangis is dili malumo, dili maayo, walay kaluoy. Paglakbot sa wilhaltan, kanunay siyang bangis. Sigilag kasuko, sigilag kaning panapat. Walay self-control, brutal, dili maayo gyud niya mga. Ika-14, it means madinumtanon sa maayo. Mao ni. Di siya ganahan na makita nga ni maayo. Maglagot siya nga buhatan siya maayo. Kabantay mo kabang panahon na, kung mubuhat kag maayo, ikauwaw na nimo. Papabuhat og sala, sikat ka. Mao ning panahon na kapon. Di na kibaw mauwaw mo buhat og sala. Pabuhat og maayo, mauwaw na ka. Mo nang susihon nato ni. So kining mga tawhana, kaning manidumtanon sa maayo, is walay interes sa kaayuhan sa publiko. Wala sila'y gugma. Ang ilang gugma ba gyud ilang kaugalingon. Og nagdumot gyud sila sa maayo. Muna somewhere ni other, ang tao nga imong badlongon, nga mo ni sakto, di siya mudumot kay nganuman, di siya kadawat sa maayo. Mabitang maingon tal, di man kakasabot nga simple man kani sabton. Ngano di siya sabton, kung iyang sabton, lakansi man siya. So inyo na lang, di ko kasabot. Para di ta mag-abot. Magpadayon na tong conflict, magpadayon na tong dumot. So, mo na nga, di siya
di siya malipay sa kaayuhan, kundi magdumot magdumot siya sa kaayuhan. So maning mga tauhan na, wag yung maayo niya. Mana kay because wa siya gugma. Kay yang kinabuhi is naahigugma siyang kaugalingon. Ika-15, mabudhion. It means mutraidor. Tanan gyay butag gibuhatan nimo maayo, tanan imong gibuhat pero kaayuhan niya gisuportaan nimo pero gitraidor ra gyapon ka. Mao ning mabudhion. Dili ka kita sa kaayuhan nga imong gida. Kamantay mo subay ra. Connected ba siya? Reckless, rush, or madali-dalion. It means nga tungod sa madali, mas slide. Walay pangununa. Unsay buhaton nga action, dili gyud pamalandungan. Human sa paghimo, human na slide ka, magbagulbol na konsekwensya. Walay kaning mo ni siya nga kaning tawhan is careless. Walay pagbati sa matag tao. Mana nga balidalion, di siya mununa nga sa iyang paghimo na makahimo siya makapagan siya og ubang mga tao. Tungod kisisig dali-dali. In every decision making, nga siyang pagdesisyon, ang mapaga niya tibok pamilya. Kay ni-invest siya kwarta nga dako, tanang puhunan niyang gi-invest, wala gyud siya kununa, kay ganoon na niyang profit. Paghuman, na-scam ba dayto? Yan unsa may mapiktuhan, tibok pamilya. Madali-dalion. Dakto pagkasulti, kaning klase nga tao, gahig-o. So kung saan mo tambag, so kung saan mo sulti, itabagan nimo musukwahi gyud sa ilaing pamaagi. Muning madali-dalion. Muna dili mo give a thought ba, mamalandong dakto pagkasulti. Now whatever it is, kay madalion di siya. Ika the city. Apit human, garbuso. Ini mo tupad, garbuso. So unsa may meaning sa tong garbuso? Di kadaghanan niya, garbuso ning tawhanay kanang di managad, di ba? Kanang di managad, garbuso, garbusa. Mao man ni atong meaning biya. Putan-aw to sa biblikal. Ang garbuso is taas kayog pananaw siyang kaugalingon. Naggrabe kayog opinion nga kunuhay say sakto permi. Mao ni ang garbuso. Nagkinayahan sad ni nga arrogance. Nga siya gi importante sa tanan. Mao ning garbuso. So, mana magbantay gyud taning batasana. Nga masuko ta nga naguna nagsugod na sila ikaw wa. Human ni kaning garbuso is nagtan-aw ka sa imong kaugalingon nga angayan ka kay because ikaw mo'y highly sa tanan. Mao ni ang garbuso de. Dili ka nang di katagdon. So mo ni garbuso. Ikaw 18 lastly, is mo ni mayugmaon sa kailayan kaysa mayugmaon sa Dios. Mo ni nga it means kaning mga tawhan na ang intention bigo kalipay, kahilayan, pleasure, sensual nga pleasure. Mo ni sila mga self-absorbed, self-gratifying nga dili Diyos nun nga mga gawi. Mo ning mahigugmaon sa pleasures. Kalipay nga sa inundanon kaysa Dios. Makita nimo contrast dinhi. Mahigugmaon sa kalipay kaysa pleasures, sa ni kahilayan kaysa mahigugmaon sa Dios. Listen to this. Dili pasabot nga na kay choice. Kay kung mahigugmaon ka sa kahilayan, balik matas kay mahigugmaon sa self ay sa kaugalingon. Di ka kibaw may gugmas Ginoo. Dili sa about nga mupili ka. Kaya nga naman, og di sini pwede nga muiksi sa nani si mo kay nga mag-away man ning duha, para manig positive negative nga battery, di sila mag-abot. Muna kung kinsa mong gihigugma, mao gyud mo gawas sa imong kinabuhi. Kay kaning mahigugmaon sa kahilayan, imong giilisan sa imong nahuna og nagpuyo ka nga sa bakak nga it means ang sentro sa kinabuhi ikaw, dili ang Dios. Muna hindi sila mo ilog Ginoo,
ilang panahon sa kagalingon nga, maayo na sila, buutan na sila, magpuyo sila silang kaugalingon, gagapas gyud silang kaugalingong unod, nga matagbaw gayo dinis kalibutan. Mao ni ang mayugmaon sa kahilayan. So, that is why the Bible said, the greatest pleasure good is in your right hand, there is pleasure and joy. Psalm 16:11. So, mapagini, kung nahigugma ka sa Dios, ma-enjoy gini yung fullness of life dihas Ginoo. Imong kalipay na sa Dios, wala sa sala. Muna kung nahili na imong kalipay na sa kailayan, imong kalipay na sa sala, o ka na nga kalipay, mubo wa kay nastanan. Di ba? Sama sa itong giwali last Sunday, di ba? Pamuguha kami kung unsa ka mubo ang kinabuhi. Mubo ra kayo ang kalipay sa sala kaysa kalipay sa Dios. Og di gani nito madinay nga karong panahon na nagpuyo gyud ta sa kahilayan sa kalibutan. So asa ka mulingi, instant na kayo ang mga sensuality, immorality sa cellphone, sa billboard or anything. Bisag commercials plywood, babay gapon nga sexy ang picture. Amon say relevant sa plywood na. Makita mo grabe na kay mabitang we are sex culture. Mo na siya dapat aware sama sa kung gingon introduction ganina, di ba? Wa mo ma-shock, but what I call we are in the last days good. Bata ilang gi-rape ilang kaduwa. Di ba? Kita nag-agi tag bata, duwa tag bahay-bahay po ta mabot ang hununa. Pero kan lang grabe gyud ang influence lang gyud sa maybe sa kanang piso-piso nga internet. Daghan ba dinis Basil ba da? Di ba? So man nga watch your children. So quote mo ni sa dinigingon nga kaning mga klase nga kuno nga mga tao kuno is mga idolaters. Mo ni siyang ideal gyud sa nanata sa last days. Mo ni lovers of pleasure, lovers kaning mahigugmaon sa kailayan kaysa mahigugmaon sa Dios. Mo nang daghan kayong mga Kristohano, listen to this. They know how to play the instrument, but they cannot pray. Mo niya, kibaw yun mo kanta, kibaw mo play, pero way ampo-ampo. Kibaw sila sa mga movie star, labi na Korean. Kailagid sila. Kada mga ilang mga idol. Pero, di gyud sila kapangan sa unsay libro sa Bible. Wala sa minuman. Di ba? Dali ra kay sila kakita sa pangan sa mga artista or celebrity sa Facebook. Dali kila makita nila yung istuan sa Instagram ba yun, ilang scroll. Pupapangitaas sa 1 Corinthians sa Bible, di kay kita. Yan na sila, simbahan niya, professing Christian sila. Christian sila. So they know the score sa sports nga linebawaan, sa basketball, baseball, pawas lakibaw, unsa gyud ang God's word. Di ba? So, maras silag mga kaning kumatsi Indians, kamatay mong kumatsi Indian nga mulingkod nga pinana. Nga mutan-aw unsa mga salida, pila ka hours di gyud kapuyon. Pero kung nasa simbahan, magbagulbol na taas sa gwalis pastor, sakit ay kang lubot. Og makahilak sila sa mga celebrity nga nag-divorce or even namatay. Pero di sila kahilak sa diyang may bawan lang nga nay missionaries nga gigamit sa Ginoo para lang mawali ang ebanghelyo sa katungan nasod. Apati ra gyapon sila. Manang brethren, it is funny to listen, but remember, we are on the last days. Manang atong susiyon to kasing-kasing kay kuyaw man ni. Mana ang content is believers. But manang we need to examine ourselves.
because makita nimo ang team gyud is love. Kung kinsa imong gihigugma, mubunga gyud na ug moawas gyud na sa imong life. Kung di gyud na Ginoo, imuha gyud ang kaugalingon. Mabda the greatest hindrance gyud sa imong pagkakristohanon, dili ang imong silingan, dili imong pamilya, dili imong bana, imong asawa, imong anak, dili imong magpapa, dili imong office mate, imuhang self. Because each one of us kitagaan tag grasyas Ginoo. Dili bisan kinsa mamasangil ka. Unang iya-iya gyud ang lakaw. It define gyud kinsa imong gihigugma sa imong kasing-kasing. Manang kung mutan-aw ka sa simbahan karon, makita ba nimong mga kinayahan? Kung makita man nimo, unsa man imong gibuhat? Imo ba silang gibadlong with gentleness para it leads them to repentance? Di ba? O kung wala nimo makit-i ning mga kinayahan, maybe atong tanaw na tong kaugalingon, basin kita ni. Atong susihon kaning mga listahan sa mga tawag aning mga batasan. Mana, I hope nga di ta ma-surprise nga one day, mingon ta, di man mo tuwa kong mama, di man mo tuwa kong papa, sige kugwali. Before you kana look at yourself sa ni-represent ba nimo si Kristo? Nakita ba si Kristo sa imuhang kinabuhi? Kay katong mo claim nga believers, pero ang makit-an silang kinabuhi, kanigang mga kinayaha, may manifest, naagi peligro. Yun ang imuhang pagkakristohanon ug labaw tanan magdasay kag peligro sa simbahan. Kay duha ra gyud nahigugma ka sa kahilayan kaysa unta na mahigugma ka sa Dios. That is why ang resulta gyud ining verse 5, self-adoration. Unsa ning self-adoration? Ni ka next Sunday na. Kay malapas ito. So, mo nang brethren, I want to close lang. We need to take it seriously. Ayaw ni balala. God, Christ died for you. Muna walay imposible ni Kristo nga di ka mausab. Muna ang gahom ni Kristo, di ba? Ningon si Kristo sa akong gibasa ganina sa atong praise and worship. Kung ang Son sets you free, you're set free indeed. You're free indeed. So gawas no naka. So man natuy ang gahom sa Ginoo wala imposible sa gahom sa Ginoo. All you need to do is to submit to Him. Ang imo ra yung buhaton no is habitual imo yung habitual self-inspection pinaagi sa pulong sa Dios. Importante kayo nga matabangan ka para ma-prevent ni nga muslide kay nahinay sa Kristohanon nga superficiality. Superficial na lang. Muna bantayi nga basin nag-expect nimo, ni-slide na ka. Mana nga endangering the church, point 1, self-love in the last days. So, manang mudasig ko, nga atong hinungdan ra gyud nga nung magawas-awas atong ning mga batasan na is because we love a wrong object. Pero ang tambal gyud sa kani nga poison is ang pahigugma ra gyud sa Dios. Muna remember, love God more than yourself. Love God more than your family. Love God more than your work, your job. Love God more than your schools. Kay kana nga love, kung imo nang kan mo flow ba gyud na ang love nimo nga mahatag sa imong family, sa imong mga sa imong work, sa imong schools and everything. Manang beloved, be sure nga ang tambal ba gyud, ang gugma ba gyud ni Kristo. So that is why nundumi ayaw himuha nga ikaw mo'y maghatag og peligro sa simbahan. Amen? So let's bow down and close our eyes. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong mensahe kapanamahan. Lord, musali gayud ko nimo, Ginoo. Nga ikaw ra gyud, Lord, ang maghatag pagmanabot. Lord, kung unsa may mga conviction nga among nadawat, Lord, help us, Lord, to do, O God, pinagi sa imong grasya, O God. Nga amo gining masinati, Lord, nga ikaw gyud Ginoo man, nga mausab gyud mi. Lord, kung napaman mi sa sala, ayo tuguti, Lord, nga magpadayon mi ning sala, Ginoo. Nagampo ko, Lord, kung sila niyang ko naman sila magtotoo, mo Ginoo,
nga ila unta gyud Lord nga i-take it seriously nga mususi gyud silang kasing-kasing Ginoo God. Nagampo mi Lord nga Lord kaning gugma mong gihatag dinhi kanamo Lord, amo taning mabalikan sa gugma diha kanimo God. Ug mabuhat lamang ni namo God pinagi sa imong pagsalig diha ni Kristo. Dalaygon ka Ginoo in Jesus name. Amen. Amen. So let's sing our last song. Marugta og atong katangatong Ginoo. Makasasalagi pa sa ilo, sila imong ginloan, mga mata giablihan. Isagog nimong mga ilo, Nga nasilag sa gugma mo, ug misalikway sa dalan mo. pagkatahong gayud sa gugma sa atong amahan. Ipadala niya ang Bugtong anak sa pagluwas. Kitubos ta gibalaan, gigiyahan o gisangkapan, matahong gayon ang gugma niya. Sa kaluoy mo gibubuan, sa grasya mo gihatagan, sa agong nga dinibiyaan. ang Espiritu nagmatuon. Amen. Nakita mga anak sa Diyos, uga-ugaw sa umaabot. Pagkatahong kayo sa gugma sa atong amahan. Ipadala niya ang bugtong anak sa pagluwas. Tubos pagibalaan, gigiyahan o gisangkapan, matahong gayon ang gugma niya. Thank you God, thank you Jesus for your love, O God. Pagantos, muabot man, musalig ka, kang Kristo lang, umutuan, pagantos, muabot man, musalig ka, kang Kristo lang, umutuan, abangan. Pagkatawang kayo't sa gugma sa atong amahan. Ipadala niya ang Bugtong anak sa pagluwas. Pagkatahong kayo't sa gugma sa atong